Hanip sa bilis at taas. Hanip sa dami at lakas. Hanip, hanip magtago. Hanapin niyo ko. Sa kanilang mga katangian at kakayahan, bida sila. Dahil #ginalingan. It's not a bird. It's not a plane. And it's not Superman. It's a motocross rider. Paano nga ba nila nagagawa ang kanilang makapigil-hiningang stunts? Tunog pa lang. Ahastig na ang dating. Samahan pa ng jaw-dropping stunts na ganito. #amazing. Pero mas mapapanga kayo dahil ang bida natin ngayon ang tinaguriang Princess of Philippine Motocross, si Pia Gabriel. Nakaka-proud po na nakikita ko na kung ano yung pinaghirapan ko. Nakikilala na ako ng ibang tao dahil din sa Princess of Motocross po. 4 years old pa lang, exposed na si Pia sa sport na motocross. Yung father ko po, dati siyang motocross rider. So, bata pa lang ako, sinasama na nila ako ni Mama sa racetrack pag may race si Papa. And then, nung mga 3 years old, inaangkas ako ni Papa sa bike niya. Tapos ako yung pagdadriving niya. Nauna ko siyang binili ng motor kaysa sa bike. So, nung natuto siyang mag-bike, 1 week lang, motor na. Kita ko naman na nag-i-enjoy siya sa ginagawa niya, kaya yun, tinuloy na namin. Ang motocross ay combination ng French word na motorcycle at cross-country. Ito ang tawag sa mga race kung saan ang mga motor ay nagpapabilisan ng takbo sa loob ng dirt road tracks. Ang tracks, bukod sa start at finish line, meron ding bumps, jumps, at stretches. Dito sa isang motocross training facility, nagtuturo sila ng motocross for kids as young as 4 years old. Merong requirement na kailangan marunong ka mag-bike. Pero in the long run, we have yung mga PW50 na may balancer kung saan we offer this module para sa mga newbies. Kung saan yung nursery module namin is maturuan sila ng proper operating procedure ng isang motorsiklo. Kaya kids, at sa lahat ng gustong subukan ito, ito ang ating Motocross 101. Siyempre, ang pinaka-importante, safety. Kaya naman bago pa magpaka-astig sa tracks, alamin muna natin ang tamang gears. Ang 7 riding postures naman ang next. Ang mata, kailangan mas wide ang tingin para makakuha kayo ng magandang information kung halimbawa corner na ba or malapit na kayo sa jumps. Pangalawa rito ay yung balikat. Kailangan po ay relax yung inyong shoulders. Next is yung elbows. Hindi ko kailangan sobrang baba. Dahil pag sobrang baba naman ng elbows, pag iniliko nyo yung manibela, tumatama sa katawan nyo. Importante ring nakataas ang mga siko para anytime na kailangan tumayo ng rider, konting adjustments na lang ang gagawin habang nakahawak pa rin sa handlebars ng motorsiklo. Pag-usapan naman natin ang kamay. With 1 finger space, doon nyo palang ilalagay nyo yung kamay para mas meron kayong leverage pagdating po sa handlebar. Sunod po yung bewang. Kailangan po medyo malambot at hindi yung stiff. Dahil mostly ang control ng motorsiklo ay gumagalaw side to side. Next is the knees. Kailangan po nakagrip po kayo sa tangke. Pag hindi ko kayo nakagrip sa tangke, pag gumalaw yung motor nyo, galaw din yung buong katawan nyo. And of course, yung ating paa. Kailangan ay nasa arc of the feet. Pwede nyo i-cover yung pedal anytime na kailangan nyo mamreno. There you have it, ang 7 riding postures sa pagsakay ng off-road bikes. Things to remember: mata, balikat, siko, kamay, bewang, tuhod at paa.
naman ng MMF Motocross Riders ang kanilang galing sa loob ng dirt track. Ang isa sa mga matitinding trick na dapat daw matutunan, ang pag-jump. Kapag nakasakay na sa bike, importante ang balance ng rider para hindi matumba ang bike. Mas mataas ang gagawin jump, mas mabilis dapat ang takbo ng motor. Huwag daw panghihindaan agad ang loob sa pagtumba, guys. Sabi nga ng ating motocross princess, kasali talaga yon. Normal po sa rider yan, kahit yung pinakamagaling na sa buong mundo, sumisemplang pa rin po. Yun po yung sinabi sa akin ng papa ko, kasi nung bata ko nahiya ako pag sumisemplang po ako. At after ng paulit-ulit na pagpapractice, mamaster niyo rin to. Dahil ang ating Princess of Philippine Motocross na si Pia Gabriel ay almost 15 years na sa sports na to. Maging ang road race, sinubok na rin niya. At sa kanyang unang sabak, champion lang naman agad siya. Iba ka! Extreme sport man kung ituring ang motocross, katulad ng iba pang sport, tamang tiyaga, disiplina at practice lang. Magiging no sweat na rin ito in the long run. Aha! Alam ko medyo matagal pa yung UN Day. Pero sa mga may hangover ng recently concluded ASEAN Summit, how about we play a game? Choose the right country na ipapakita namin flag. Game? Let's get it on. Let's play. Number 1. May blue. May red. Parang may castle sa gitna. Ito ang inyong choices. A. Japan. B. Thailand. C. Laos. D. Cambodia. D. Cambodia. Ayos ba? Yun ba yung nahulaan nyo? Good job. At yung nakikita yung parang castle na actually temple, yun yung ever so famous Angkor Wat. Say, what? Eto. A. Thailand. B. Vietnam. C. Laos. D. Indonesia. Ang tamang sagot, Vietnam! At kung nag-isip kayo, kung ano nga bang ginagawa ng star dyan sa gitna? Well, it represents the 5 main classes ng mga tao dun sa bansa na yun. Mainly, intellectuals, workers, farmers, businessmen, and military. Now you know. Alam ko medyo matagal pa yung UN Day. Pero sa mga may hangover ng recently concluded ASEAN Summit, how about we play a game? Choose the right country na ipapakita namin flag. Game? Let's get it on. Ito naman. Your choices. A. Myanmar. B. Laos. C. Malaysia. D. Thailand. Tamang sagot ay Malaysia. Tama siya kung Malaysia. At yung nakikita nyo ang crescent moon ay sumisimbolo ng kanilang national religion, which is Islam. Yup! Eto naman. Your choices. Jamaica. Or should I say, Jamaica man! Myanmar. Laos.
Thailand. Ang tamang sagot ay Myanmar. Now you know. Aha. Ano, nag-enjoy ba kayo? Ako nag-enjoy ako, guys, ha? So, tutok lang dito sa AHA for more amazing flag trivia. Hindi nyo ba naisip na ang sipag-sipag at hindi napapagod ng mga langgam sa paghahanap ng kanilang mga pagkain? Di ba? Parang, uy, dumadami na kayo. Uy. Guys, hindi ako sweet. At hindi ako pagkain. Ants make hay while the sun shines. Ibig sabihin nito, todo kahit sila habang may opportunity. Kaya naman mas madalas natin silang nakikita sa paligid ngayong summer dahil nangongolekta sila ng supplies gaya ng mga pagkain for the rainy season. Ang internet star, o Filipino boy, Mikey Bustos, na sikat sa kanyang maraming funny parody YouTube videos, ay isa palang langgam lover. I keep ants kasi I find they're like people. It's like keeping a mini city. You get a peek into nature and how things work. You feed them, you take care of them, and you grow them. Most likely, all the ants that you see outside, sa labas, are female ants. Ang mga babaeng langgam kasi ang naka-assign na maghanap ng pagkain sa ant colonies o yung community ng mga langgam. In an ant colony, there are 3 types. We have the queen, and she's the one who lays lahat ng itlog ng colony. Tapos, there is also worker ants. Those are all female. And some of the worker ants are soldier ants, also known as majors. And they defend the colony, they have big heads, and sometimes they even use their jaws to open food. And then you have the male ants. Male ants, you don't really see so much. They only come out during mating season. Tinatawag na drones ang male ants at ang kanilang tanging role sa colony ay tumambay at makipag-mate sa queen para dumami pa ang lahi nila. Okay mga kaaha, I want to show you my ant room and my ant collection. Come! Lord of Langgam naman pala itong si Mikey. When I was maybe 10 or 11 years old, I had my first ant farm. Just a jar. These are my red tropical fire ants, Solenopsis geminata. These are the red ants here that we have in Philippines. You'll see them in sa bahay minsan. Sa pamagitan ng plastic tubes, nakakabit pa ang kanyang ant farm na to sa iba't ibang containers na nagsisilbing iba't ibang rooms ng langgam colony. This is the ant graveyard. This is where they put all the dead, the patay, all here. And then we have the tubig of the colony right here. This is where they drink when they're thirsty. And then here, we have their basura. They leave all their basura dito sa basura room. Isn't that amazing? In fairness, super inspiring pagdating sa disiplina ng mga langgam, ha? And dito mga kaaha, we have yellow crazy ants. Anoplolepis gracilipes. Okay, I'm sorry. So this is the ipis that we are going to feed sa yellow crazy ants natin. Merong 12,500 species ng langgam na napangalanan or na-classify out of sa estimated ng mga expert na 22,000 species. Likas na malakas din daw talaga ang mga langgam. And superpowers na tinatawag natin or mga kakayanan ng langgam, sila ay may kakayanan na magbuhat ng 10 to 50 times ng katawan nila. So imaginein mo sa isang tao, ikaw ng isang bata, kaya mong magbuhat ng isang bus. What? At di lang yan. Kung isasali raw sila sa mga marathon, malamang magcha-champion daw sila. Mabibilis ding maglakad or tumakbo yung mga langgam.
or para ka nung isang kotse na nagdadrive sa expressway. Ganun kabilis ang mga langgam. Pero ang most special ability ng ants ay ang natural instinct nila na makipag-cooperate sa ibang langgam to achieve a common goal. And that is, alagaan ang kanilang colony. Sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong sa pagpaparami, pag-build ng tirahan, at paghahanap ng makakain. At minsan pa nga, may pagkabayani rin sila. They are willing to even sacrifice their own lives for the good of the entire family. So, I think ants have the answers. Aww, parang sarap lang gawing inspiration ng buhay ng mga langgam, di ba? Yung pagiging laging handa, pakikipagtulungan sa iba, always maaasahan, at pagmamalasakit sa pamilya. So, nag-viral tong picture na to. Nasa likod ko. Kung saan, may ahas. Ahas na nagtatago o nagka-camouflage. Kita niya? Ayun, no? Hindi nyo kita, grabe naman kayo. Yun, no? Diba? Nalilito ang netizens sa kumakalat na picture nito sa social media. Meron daw kasing hidden snakes sa photo. Pero hirap na hirap naman sila makitang ito. Kayo, nahanap nyo ba? Kung nalulos na rin kayo, someone's here to the rescue. Hello mga kaaha! Dura is back! Namiss niyo ba ako? Hinahanap ko kasi yung mga friends ko, pero sabi nila, nagtatago daw sila sa forest. Tara, samahan niyo ako! Ang friends ni Dura nasa mga picture na to. Pero may dahilan kung bakit para bang nakatago sila sa ating paningin. Ang tawag sa ginagawa ng mga hayop na to ay camouflage. Camouflage. Kaya, mahirap sila makita. Tama si Dura. Pag sinabing camouflage, ibig sabihin ginagaya ang mga kulay na nasa paligid para makapagtago o blending in with their surroundings. May dalawang uri ito. Una ang tinatawag na concealing coloration, kung saan itinatago ng isang hayop ang sarili sa pamamagitan ng paggaya sa kulay ng background nito. Nag-e-effort ang mga hayop para ma-achieve ito, pero hindi lahat kaya itong gawin, ha? Isa sa mga perfect na example ng hayop na may ganitong ability, ang mga chameleon. Kaya nila magpapalit-palit ng kulay, depende kung saan sila nakadikit. Stop, look, and be amazed. Pati si Dura, nahawa na yata. Kaya tingnan nyo, nag-iiba na rin ang itsura. Ang La Corchera, naging octopus na. Ang mga octopus o pugita, kaya rin mag-blend sa background nila. Tulad ng chameleons, gumagamit din sila ng camouflage type na concealing coloration. Hello mga kaaha! Ako nga pala si Pugs, short for Pugita. Alam niyo ba na kaming mga pugita o octopus ay nakakakuha ng pagkain sa pamamagitan ng pagka-camouflage? Meron kasi kami tinatawag na chromatophores para i-match ang kulay namin sa kung saang environment kami. Tingnan nyo ang video na to. Ang mga pugita, hindi lang kulay ng paligid ang nagagaya, kundi pati texture ng environment, ina-adapt na din nila. Amazing talaga kayong mga octopus, ha? Pero yung ibang hayop, effortless ang pagka-camouflage. Yun naman ang tinatawag na disruptive coloration. Dito, kasama na sa original na itsura ng hayop ang kakayahan nilang mag-blend sa paligid. Yung mga spots ng leopards at prints ng tigers, asset nila yan para hindi sila madaling makita kapag nakatago sa mga damuhan o halaman. May ibang hayop naman na tulad namin na ang camouflage nasa mga balahibo. Minsan, pati spot sa mga puno, nagbe-blend din kaya mahirap kami makita. Sing mga aha, hanapin nyo nga ang kwago sa photo na to. Ayun oh, congrats at nakita nyo! Sa galing ng concept ng camouflage, matagal nang ginamit din ito sa mga gera. 1800s pa lang, blue at gray na raw ang ginagawang pintura ng battleships para mag-blend ito sa dagat at sky. 19th century naman ang gawin ng camouflage sa uniform ng mga sundalo. Tingnan nyo ang sample prints na to, nagbe-blend sa halaman, sa lupa, at sa bato. Sa Gestalt theories of perception, sinasabi ang images na nakikita ng mga mata natin ay nahati sa iba't ibang parts.
Parang puzzle. Nakikita natin ang mga bagay, part by part. At yan ang dahilan kung bakit kapag nagbe-blend na ang kulay at texture ng isang bagay sa paligid, gaya na nangyayari sa camouflage, nahihirapan na tayo makita ito. Pero kapag na-process na ng utak natin ang image, finally, ay makikita na natin kung alin ang bagay na nakablend sa background. Balikan natin yung mga picture kanina. And let's see kung makikita na natin ang mga hayop. Amazing! Eh yung ahas sa picture kanina, nakita niyo na ba? Ayun siya! Aha! Oh guys, nahanap ko ng mga friends ko ha. Ngayon, ako naman ang hanapin nyo. Game! Ito yung old style. May new style na ngayon gamit ang technology. Ang trending ngayon, Face App. Isang mobile application na nagbabago-bago ng inyong itsura. Pwede kayong gawing bata, matanda, kahit pa lalaki o babae. Amazing ano? Check nga natin kung paano. Yan. Ayos. Choosing server. Processing the photo. Kung makikita nyo sa front photo gamit ang aking cam, hindi ako nakasmile nang kuna ng picture. Pero nang gamitin ko ng Face App, voila! Biglang smiling face na ako. Here's how it happens. Kapag nakapasok na ang picture sa system ng app, madali nitong nasusukat ang contour o hugis ng mukha, laki ng bibig, hugis ng ilong, at korte ng baba. Nagkakaroon ng invisible line sa image. Ang mga linyang ito ang magiging palatandaan ng app kung saan nito ilalapat ang pagbabago sa mga detalye ng mukha. So apparently, itong mga apps na ito gumagamit ng facial recognition sensor or technology and 3D sensor as well. Para kinukuha nila yung hugis ng ating mukha tapos sila na mismo ang nagpo-process at lumalabas yung mga gusto nating makitang mukha. Katulad nito. Yan. Original. Babae. Dustin Hoffman. At BJ Forbes. Oh my God! Kaya naman ang ibang Kapuso Stars, maki-join na rin sa Face App craze na to. Ano kaya itsura ko pagka ni old woman ako? Oh my God! Wow! In fairness. So sabi nila, sobrang kamukha ko daw yung daddy ko. So hindi ko yung napapansin kasi lagi kami magkasama. Not until I tried the Face App. Ayan, oh, pak! Yan, Dean De Leon, di ba? Si female ako. Female. Ay, taray! Ang ganda ko dyan! Yan. Piliin natin ang old. And then young. Para makita ko ulit yung itsura ko ng bagyo. So, parang,
Pinataba lang ang pisngi. Grabe kung isipin nyo, hindi ako ngumiti. Pero dahil sa amazing technology ng app na to, pinangiti ako, pinaganda parang babae, pinabata na parang high school lamang, at pinatanda parang si Boss Vic. Amazing.